Ang aklat ng mga bilang, kabanata 25. Samantalang nakahimpil sa Sitem ang Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, "Tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel." Iniutos ni Moises sa mga hukom ng Israel, "Patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor." Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nanangis sa harap ng tuldang tipanan, dumating ang isang Israelita, may kasama itong Midianita, at hayagang ipinasok sa kaniyang tulda. Nang makita ito ni Pinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tulda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumasalanta sa Israel. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Dahil sa ginawa ni Pinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Sabihin mo sa kanyang, ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kanya. Ipinapangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan, sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayanang Israel." Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Pinehas ay si Semri na anak ni Salu at isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cosbi na anak ni Zor, na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo, nang akitin nila kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Peor, at sa ginawa ng kababayan nilang si Cosbi na pinatay ni Pinehas noong sinalanta kayo ng salot sa Peor." Kabanata 26. Pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar na anak ni Aaron, "Magsagawa ka ng isang sensus. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na 20 taon pataas. Dahil dito, tinipon nila mga pinuno sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ang mga Israelita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ito ang listahan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel ay ang mga angkan ni Hanok, Phalo, Hezron at Carme. Ang mga angkang ito ang bumubuo sa lipi ni Ruben. Silang lahat ay 43,000 at 730. Ang anak ni Phalo ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram kasama ng pangkat ni Korah ang nagpasimuno sa mga Israelita ng paghihimagsik laban kina Moises at Aaron at kay Yahweh. Si Korah naman at ang kanyang 250 kasama ang nilamon ng lupa.
Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa buong bayan. Gayunmay hindi kasamang namatay ang mga anak ni Korah. Sa lipi naman ni Simeon ay ang mga angkan ni Nemuel, Hamin, Hakin, Zera at Saul. Ang kabuang bilang ng lipi ni Simeon ay 22,200 at 200. Sa lipi ni Gad ay ang mga angkan ni Zephon, Hagay, Soni, Osne, Eri, Arod at Areli. Ang kabuang bilang ng lipi ni Gad ay 40,000 at 500. Sa lipi naman ni Huda, hindi kabilang si Nair at Onan na namatay sa Kanaan, ay ang mga angkan ni Sela, Fares, Zara, Hesron at Hamol. Ang kabuang bilang sa lipi ni Huda ay 76,500 at 500. Sa lipi ni Isakar ay ang mga angkan ni Tola, Powa, Hasob at Simron. Lahat-lahat sa lipi ni Isakar ay 64,000 at 300. Sa lipi ni Zebulon ay ang mga angkan ni Sered, Elon at Jalel. Silang lahat ay 60,000 at 500. Sa lipi ni Jose na may 2 anak ay ang mga angkan ni Manases at Ephraim. Sa lipi ni Manases ay ang angkan ni Makir at ang anak nito si Gilead. Ang angkan ni Gilead ay binubuo ng mga sambahayan ni Hezer, Helek, Asriel, Shechem, Semeda at Hefer. Si Selofihad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi panay babae. Sina Maala, Noah, Hogla, Melka at Tersa. Lahat-lahat sa angkan ni Manases ay 52,000 at 700. Sa lipi ni Ephraim ay ang mga angkan ni Sutela, Bikar at Tahan. Ito naman ang bumubuo sa angkan ni Sutela, si Eran at ang kanyang sambahayan. Ang kabuang bilang sa lipi ni Ephraim ay 32,000 at 500. Ito ang mga angkang nagmula sa lipi ni Jose. Sa lipi ni Benjamin ay ang mga angkan ni Bela, Asbel, Ahiram, Sopham at Hufam. Ang bumubuo sa angkan ni Bela ay ang mga sambahayan ni Ard at Naaman. Lahat-lahat sa lipi ni Benjamin ay 45,000 at 600. Sa lipi ni Dan ay ang angkan ni Soham na ang kabuang bilang ay 64,000 at 400. Sa lipi ni Asher ay ang mga angkan ni Emna, Esbi at Beria. Ang angkan ni Beria ay binubuo ng mga sambahayan ni Hever at Malkiel. Si Asher ay may anak na babae na nagngangalang Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Asher ay 53,000 at 400. Sa lipi ni Neftali ay ang mga angkan ni Jasel, Goni, Heser at Selem. Lahat-lahat sa lipi ni Neftali ay 45,000 at 400. Ang kabuang bilang ng mga Israelita ay 601,000 at 730. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. Malaki ang kaparte ng malaking lipi at maliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan." Ang lipi naman ni Levi ay binubuo ng mga angkan ni
Hershon, Kohat at Merari. Kabilang din sa liping ito ang mga sambahayan ni Libni, Hebron, Mali, Mosi at Kora. Si Kohat ang ama ni Amram, na nangapangasawa ni Josebed, na kabilang din sa lipi ni Levi. Isinila si Josebed sa Ehipto. Naging anak nila sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abeho, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abeho ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di karapat-dapat kay Yahweh. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000 mula sa gulang na 1 buwan pataas. Sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ang paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron noong sila'y nasa bundok na Sinai. Ang mga ito'y namatay liban kina Caleb na anak ni Jephone at Josue na anak ni Nun, tulad ng sinabi ni Yahweh. Kabanata 27. Sina Maala, Noah, Hogla, Melka at Tersa ay mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Jeliel, na anak ni Makir, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises, sa paring si Eleazar, at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng tuldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang, hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Kora, na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa, tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Ang usaping ito'y iniharap ni Moises kay Yahweh, at ganito ang sagot ni Yahweh. Tama, ang mga anak ni Zelophehad dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kaniyang mga anak, at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao'y namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kaniyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kaniyang mga tiyo. At kung wala pa rin siyang tiyo, ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin ng Israel. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mamamatay ka na, makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad na nangyari kay Aaron sa iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Sin nang maghimagsik sa akin ang buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Ito ang bukal doon sa Meriba sa Kadis na nasa ilang ng Sin. Sinabi ni Moises, hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel, upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan.
ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel, at dooy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamagitan ng Orem kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Josue. Pinatayo sa harapan ni Eleazar ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong ni Yarito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya.